magiging malaki ang tulong sa local dito nitong housing project na ito. Sa kanila lang ito na ituon ngayon dito lang sa isla ng Cuyo. Parang napaka-imposible na may magdadala pala rito ng project na ganyan. Ma-amaze sila, magugulat sila na meron pala, pwede pala. I am Nilo Galit Sr., President, CEO of Breakthrough Development Corporation. Ang pinaka-primary vision nitong housing project sa Cuyo, makapag-deliver ng high-end housing for the people of Cuyo, especially those who are living along the shoreline, which the mayor told us that during calamities, they are the most affected. But there is a condition that more or less, member of Pag-ibig, they will be subsidized by the local government and national government. Ako si Architect Christopher Talaktak, Chief Finance Officer ng Breakthrough Development Corporation. In one close community, ang aming concept dito is for the modernization ng housing for Cuyo community. In our concept, design idea, ang nakita lang namin dyan is para yung isang subdivision dapat, pero we have to improve it as parang condo type unit. In the 4-story, mayroong mga amenities. Like for example, the playground, basketball court, and in addition that, meron din silang swimming pool. Meron kami sinunod na design galing mismo sa DSUD para sa concept niya. So, in addition na lang kami ng konti sa improvement kung ano yung pwede naming i-improve base sa standard na binigay sa amin ng DSUD. Kung may pagbabago man, hindi naman ganong karami. Ang kaibahan lang dyan is paano namin mamamodernize yung loob at labas ng building. Ang mga hamon sa proyektong ito, una sa lahat dahil island town ito. Maliban sa maraming challenges doon sa delivery ng materialis namin, ang kukonsider mo talaga dito yung paano ma-access ng iyong equipment, na construction equipment and materials, at paano i-deliver dito sa area. So pinag-aralan namin ito mabuti. Hindi mo iisipin kung may tatayo ba yan o hindi. Una sa source ng materyales, kahirapan yan. Kasi ang investigation namin, unang-una na ako paano. Sa tao lang mahirap nang dalhin. Paano pa yung mga gamit, materyales, etc. 2 bisis namin ito binisita to situate na hindi mag-complicate yung aming sistema sa construction proper na ginawa naman namin naging possible with canvassing along neighboring islands like Iloilo and Antique for the aggregates and other construction materials. Sa tulong naman ng mga local dito, lalo-lalo na itong family ng aming tinirhan pansamantala, lahat ay naging easy na lamang, pati sa pag-coordinate ng mga workers na basic, halimbawa sa unang bungad ng construction proper. Nag-imbestiga naman kami, nag-research kami, and then after na malaman nila, may balitaan ng ibang mga supplier or mga hardware, sila na nag-offer. So, naging parang magaang na sa amin na magkaroon, paano namin ma-i-implement yung project. Pero yun talagang isang napakahirap na kung iisipin mo, before pa namin isipin, hindi ko nga alam na hindi ko kilala yung Cuyo. Noong pagpunta namin, sabi ko talaga pala akong malayo, mahirap, ano na. Kahit kay engineer, sabi ko, kaya, sige, pag-aralan natin. Magiging malaki ang tulong sa local dito nitong housing project na ito. Maliban sa yun nga ay ma-accommodate siguro sa kanila ay malapit sa 1,000 na pamilya. Matutulungan sila ng medyo iba naman na klase ng pabahay.
Sa kanila lang ito na ituon ngayon dito lang sa isla ng Cuyo. Although national ang pinanggalingan ng project na ito. Parang napaka-imposible na may magdadala pala rito ng project na ganyan. So, malaking opportunity sa amin, hamon, kung paano namin i-deliver sa kanila. Ma-amaze sila, magugulat sila na meron pala, pwede pala. Kasi sa amin, as a developer, may target ka permanente. Mauubos ang iyong resources kung hindi mo matapos the earliest. Siguro within 2 years to 3 years. Yun na lang ang allowance na aming naka-schedule dyan. Gusto namin maintindihan nila na ang project ay para sa kanila. Mahalin nila ito. Pag inakupa nila, dapat alagaan din nila ito. So, mayroon homeowners association na binuo. Sa amin as developer, permanenteng may warranty yan. At least for 5 years, 6 years. Maximum sa amin na yan. Dapat na turnover mo na sa homeowners yan. Sila na mag-aalaga. Sa mga beneficiary na makukuha ng unit na yan, mahalin nila yung unit, mahalin nila yung lugar, magkaroon sila ng pagkakaisa, paano nila ma-maintain, pag-aralan paano nila aalagaan ang buong subdivision area or mga facilities, included facilities. Ngayon, sinimula namin ito kasi coordinated itong project sa LGU. The effort ng sangguniang bayan, lalo ng liderato ng mayor, si Mayor Androng, cooperative sila, masyadong cooperative and willing to help also. Along the line na kami magkukonstruct dito. Kung may magiging problema man, nandyan lang naman kami in case na mayroong kaming kailangan balikan o pagkukulang na hinahanap nila. Basta ang amin lang is, yun nga, matapos namin yan at maalagaan nila maayos. Siguro nagpapasalamat din kami. Although dapat sila din magpasalamat sa amin dahil dinayo namin itong project na ito. From Luzon kami, dinala namin dito itong services na ito. Hindi naman ito libre, pero sa layo, distance nito at saka yung challenges na dumating, sana maintindihan naman ng taga-Cuyo at mahalin nila itong project na ito. Mag-coordinate na lang sila sa amin at saka sa LGU kung ano man ang hindi nila maintindihan, explain namin. Yun lang ang masasabi ko at salamat po sa mga tao na tumulong sa amin dito, lalo-lalo na itong family rito na aming tinirhan, pansamantala na ating pinuntahan. In behalf of Breakthrough Development Corporation, kami po'y nagpapasalamat.